para alam natin kung ano yung proper na dapat gagawin. Tapos, sabi nga ay hindi nga natatapos lang sa pagbabahagi lang, sa paghayo lang. So yung mga tupa na yan ay binigay sa atin ng Lord ay continuous na pinipid, inaalagaan. Kasi once na hindi na yan naalagaan, sila ay magugutom na hanggang sa mawala. Parang halaman din, kapag hindi nadiligan yan, yan ay tuloy-tuloy na matutuyo. At nabanggit nga din ng sharer natin, ni Brother Reggie, na kapag sa loob ng isang linggo, meron kang mga araw dyan na hindi ka nakarinig, parang nadadry. Totoo naman talaga yung madadry. Talaga tayo kapag wala tayong narinig. Kaya ang kagandahan nitong morning devotion, sa umaga pa lang, na priority na natin ang Lord. At nabanggit niya din kanina ni brother na yung bang ah, ano ba ang kapag nakapagbahagi kasi tayo lalo-lalo na dun sa mga tao na hindi pa talaga nakakarinig. Tapos nagrema talaga sa kanila yon. Yun yung legacy mo na maiiwan na kung sakaling tayo ay wala na, mababanggit ng tao na itong taong ito, dito ako una nakakilala sa Diyos. Siya yung unang naka-introduce sa akin tungkol kay Lord. So yun yung legacy. Na yung legacy na yun ay maganda na maiano natin, may apply natin doon sa mga next generation. Doon sa mga kabataan, mga anak, mga anak-anak natin na sa mga murang edad nila ay mahuhubog na sila at mailalapit na sila sa Diyos. Kasi meron akong bata na marami sila, mga bata. Tinuturuan ko yung mga ina nila. Sila ay maliliit pa. Andun lang sila sa sahig, nakaupo. Aba, yung isang bata na yun ay binata na ngayon, first year college na. Nakakatuwa kasi talagang siya napaka-ano pa rin kay Lord. So lagi niyang nababanggit na noon ate, naglalaro lang kami, makukulit. Hinahayaan ko lang na makukulit sila doon. Pero ngayon sila yung napalapit kay Lord. So nakakatuwa kasi legacy mo yon na maiiwan sa kanila na nababanggit-banggit niya na ate, ayoko na nakarinig. So yun yung legacy lalo na nga sa mga anak-anak natin syempre. Kagaya ni Brother Reggie, may mga lalaki anak niya pero makikita natin na nagagamit din kay Lord. So napakagandang legacy talaga na hanggang sa lumaki sila, makikita mo na wala mang yaman, sabi nga na maipapamana, yung kayamanan na yun ay best, sabi nga best na may iwan natin sa ating mga generation. At yun ang mahalaga ngayon, no, yung next generation, yung mga susunod sa atin ay sila ay may pagpatuloy, no? Kasi sabihin man natin, gustuhin man natin, darating yung time, hindi na rin tayo makakahayo kasi syempre may edad na, marami ng masakit. So, sabi nga kung yung susunod na generation sa atin ay walang alam, paano? Sino ang magpapatuloy? Di mapuputol, di ka? At tayo naman din ay pinapasalamat din naman natin kay Lord na mayroon ding mga nagturo sa atin kaya tayo ay narito ngayon. So dapat yung susunod din sa atin ay sabi nga tuloy-tuloy, continuous lang yon, continuous. So yung maipasa natin to sa iba, kaya yung 19 ay napakahalaga. Sabi nga, isa ko man, ako sino ang makabasa nito, ay patuloy na susundin, di ka patuloy na susundin. Hindi natin alam kung kailan to ginawa itong Bible, itong mga nakasulat dito. Pero ito ay narito na sa generation natin at ito ay nagpapatuloy. So dapat hindi ito maputol. Dapat ito ay tuloy-tuloy hanggang sa, sabi nga hanggang sa wakas. At hindi naman tayo dapat ding matakot dahil sinabi naman ng Diyos na siya ay kasama natin, no? Hanggang sa katapusan ng panahon. So siya ay kasama natin at alam naman natin na hindi niya tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. So, yun, sumunod lang tayo doon sa utos dahil sabi nga ay hindi lang ito utos dahil ito din ay masarap din sa pakiramdam. Yun ang isa masarap sa pakiramdam kapag tayo ay nakasunod. Una ay sa ating Panginoon. At yung legacy din na maiiwan natin
na kung wala na nga tayo ay masasabi pa rin na eto si brother, ito ko nang naka-arrest. Diga, mababanggit, wala ka na pero mababanggit-banggit pa rin yung pangalan mo. Yun yung legacy. So, yun lang po. Good morning. Good morning. Okay. Okay, so sino pa po? Meron pa po? O, dito sa atin, pinong magdadagdag. Ayan, si anong assistant perfect. Tumayo. Habang tayo may lakas pa sa age. Sa iyo, unahin lagi ang pagsabda. Sa M, magbahagi at bumayo, ibahagi salita niya. Sa A, ating laging isagawa ang lahat ng utos niya. Sa Y, yabang tayo pinili ibahagi sa iba. Sa O, oras-oras, araw-araw, bakit natin kapiling siya. Tumayo. Sige ko. Ako po, Hindi ko na po. ako yan. Naisulat ko ay samatay. Pero, mali pa na. Pahayag ko. Pahayag. Pagsunod sa kanyang utos, pagsunod sa kanyang utos, aral ng Diyos, pakaya, aral ng Diyos, ayan, handa tayong ito'y sundin. At handa tayong ito'y sundin. Araw-araw gawin. Araw-araw gawin. Yan ang mahalaga. Yan ay mahalaga. Atin ito gabay sa atin. Atin ito, tapos G, gabay sa ating buhay. Gabay. Isip ko ano ito. Okay. Ang na-share ko lang po, napansin ko dito sa 19, napakahalaga pala po ang Diyos ng Panginoon. Bautis ng halos sa pangalan ng Panginoon. Kaya kung tayo ay nakapag-share sa ibang tao, hindi ko naman tayo makapag-share ng hindi ko lang po makapag-share ang aking pamilya. Pagkaman, yung dalawang anak ay nagtaliman na rin. Pilipin. Eh, nag-uusap pa lang ako. Talagang marami na. Parang wala. Napansin ko lang po na talaga pinakamahalaga ay yung mabagusbuhan ng isang tao. At kapag ang isang tao ay nabagusbuhan, matulungan din sila na mapatuloy. Para tayo sa mga